Amber POV. Are you sure about this? Alanganing bulong ni Marco sa kanya. Bago tumango, ay ipinagala muna ni Amber ang mga mata sa kabuuan ng lugar kung saan sila naroroon. Nasa loob sila ng kulungan sa isang silid na puno ng mga bilanggo at kanilang mga bisita. Palagay ko, hindi pa rin ito magandang idea. Ani Marco at umiling-iling pa. Sasagot pa sana siya, kaya lang tumunog ang isang maliit na gate sa di kalayuan. Ilang sandali pa, sumungaw roon ang bulto ng taong mayroong malaking pagkakasala sa kanya. Si Laura. Bakit ka nandito? Bungad agad nito sa kanya. Bumaling si Laura sa kasama nitong pulis. Ayoko sinakausapin. Ibalik mo na ako sa loob. Utos nito. Subalit imbis na tumalima, tinulak lang ng pulis si Laura. Napilitan namang humakbang pasulong ang matanda hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo nito sa kanya. Pinaningkitan siya nito ng mata. Sabihan mo ng gusto mong sabihin na matapos na to. Huminga siya na malalim at inayos ang sarili. Alam niyang sinusubukan siyang asarin ng matanda para paalisin siya. Pero hindi siya aalis doon nang hindi nagagawa ang kanyang pakay. Ayaw mo bang umupo? Tanong niya rito. Ayoko maging komportable, hindi kapag nasa paligid ka. Anito, tumango-tango siya. Napakahusay kung gayon. Mag-usap tayo ng nakatayo. Kamusta ka na? Mapait na ngumisi si Laura. Yan lang ipinunta mo rito? Para tanungan ako kung kamusta ako? Nang aasar ka ba, Amber? Nakakulong ako dito sa isang luma't maruming salda ng bilangguan. Kung saan dapat ay si Fernan at ang kanyang pamilyang nandoon, kasama mo. Singhal nito at dinuro pa siya. Mabilis na humarang si Marco mula sa baliw na babae, but she signaled him to stand his ground. Pumunta ako, dahil gusto kita makausap bagong iyong arraignment. Gusto kong sabihin sa iyo ang side ni Fernan. Kalmadong sabi niya. Lalong nanilim ang tingin ni Laura sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Sa tingin mo makikinig ako sa mga inventong kwento? Dahan-dahan niyang inilagay ang ilang larawan sa mesa. Mga lumang larawan yon. Mga larawan ng kapatid ni Laura, si Patricia, at ang American boyfriend nito, ang kusinero na naglilingkod sa Smith's Mansion sa Nevada, mahigit 3 dekada nang nakararaan. Napaatras siya ng isang hakbang nang lumapit si Laura patungo sa mesa. Ang mga mata nito'y nagniningning dahil sa hindi umaagos ng mga luha habang sinusuri ang mga lumang larawan. Douglas Brown. Yan ang pangalan ng boyfriend ni Patricia noong nagtatrabaho to kina Fernan sa Nevada. Douglas was married. Nangako itong pakakasalan si Patricia kapag natapos na nitong hiwalayan ng tunay na asawa. Ngunit hindi nangyaring hiwalayan. Natuklasan ng asawa ni Douglas ang relasyon kay Patricia at ginamit itong connection para ipa-deport ang kapatid mo. Marahang binuksan ni Laura ang lumang sulat sa papel. To my love, Douglas. Sulat kamay ito ni ate. Bulong ni Laura maya-maya at nabilis sa pinasadahan ng tingin ang sulat. Paulit-ulit na niyang nabasa ang liham ng makuha to ng mga Smith mula mismo kay Douglas Brown. Ito'y isang liham na puno ng pag-asa at pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi talaga sinadya. Hindi ko alam kung anong sinabi sa'yo ni Laura. Pero inamin ni Douglas sa buntis si Patricia nang umalis to sa US. Your sister was carrying Douglas' baby, and not Fernan's like you have believed. Fernan has never been with your sister. Humikbi si Laura at tumulo na rin ang luha. Para tong wala sa sarili habang panay ang haplos sa mga picture at lumang sulat. Maya-maya pa, bumaling to sa kanya at nagpunas ng luha. Ngunit ganun pa rin. Laura still carries hate in her eyes. Hindi ako naniniwala sa'yo. Anito. Hindi sinungaling si Patricia. Gumagawa ka lang ng kwento. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, wala na ako magagawa, Laura. Kung gusto mong manatiling bulag sa iyong galit, sige lang. Hindi kita pipigilan. Pero isipin mo maraming buhay na sinira mo. All for nothing. Isipin mo kung paano ka nahulog mula sa pedestal na dating ikaw. All for nothing. At isipin mo mga darating na taon, nagugugulin mo sa bulok na lugar na to. All for nothing.
Agad na nagtagis ang mga bagang ni Laura. She moved, ready to charge at her. Subalit mabilis si Marco, humarang to sa harapan niya. Pinigilan din ng pulis si Laura na tuluyang makalapit sa kanya. Agad na nagpumiglas ang matanda, kaya naman tumulong na rin ang iba pang pulis na naroon. Hindi ako titigil sa pananakit sa mga Smith. Kayo ang may kasalanan kaya nagkaganito ang buhay ko. Sinira ni Fernan ang buhay ko at ng ate ko. Deserve niyo mawala sa mundong to. Narinig mo? Kailangan niyo mawala lahat. Sigaw ni Laura sa kanya. Few moments more, kinaladkad ng grupo ng mga babaeng pulis si Laura pabalik sa maliit na gate. Pero bago pa mawala sa paningin niya ang baliw na babae, nagsalita siya. Pinapatawad na kita, Laura, dahil hindi mo deserve. Pero dahil ayoko mamuhay sa puot at tulad mo. Natigilan ang matanda at naluluha habang nakatingin sa kanya. Without a word, she left that place never to return again. Agad silang dumiretso ni Marco sa ospital. Iniwan niya kasi roon sina Fernan at Lily. Tinawagan niya si Fernan ng umagang yon para tanungin kung maaari nitong bantayan sandali sina Lily at Sebastian dahil may gagawin siya. Hindi na niya binanggit na si Laura ang kanyang pupuntahan. Alam na niya agad, hindi siya papayagan ni Fernan o ni Ma'am Divina sa gusto niya. Nauna na siyang sinitan na mag-asawa dahil kinausap niya si Red. Ngunit hindi siya maaaring manatili roon at lunurin ang sarili sa galit at buot. She has been there for 3 years and it was so tiring. Kaya naman ginawa niyang kailangan niyang gawin ngayon, ng palihim. Salamat kay Fernan na willing na mag-alaga sa kanyang anak. Inispol nito si Lily mula nung ipakilala niya mga ito sa isa't isa. At siguro siya, matutuwa si Sebastian sa paggising nito. Nung huminto ang kotse sa parking lot, nauna nang bumaba si Marco at pinagbuksan siya ng pinto. Na makablabas siya, kaagad lumabo agad ang kanyang paningin. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nagsimulang manginig ang kanyang mga paa. Nang hina siya, her knees were ready to give in. Agad siyang napakapit kay Marco at pumikit. Anong problema? Nag-aalalang tanong nito. Nahihilo ako. Please take me to the emergency. Nagising si Amber na nakahiga sa isang hospital bed. Noong una nalilito siya. Why wouldn't she? Ang huling naalala niya ay kararating lang niya sa ospital kasama si Marco. After his secret visit with Laura and then, napabuntong hininga si Amber nang bumalik sa kanya ang mga pangyayari. Nahilo siya sa parking lot. Hindi nagtagal inagdilim na lahat sa paligid niya. At ngayon ito, nagising siya sa isang hospital bed. Unti-unti siyang bumangon. Sakto namang nahawi ang kurtina na nasa may bandang paanan niya. Nagulat pa siya nang biglang lumitaw doon ang kanyang lolo Eliseo. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. I came as soon as I can. Itinawag ni Marco sa akin na nangyari. Anang lolo niya, nang tuluyan to makalapit sa kanya. Marahan nitong hinaplos ang buhok niya at pinakatitigan siya. Kamustang pakiramdam mo, apo? I guess I'm better now. Hindi na ako nahihilo. Baka gawa lang ng init, lolo. Sinabi sa akin ni Mark kung ginawa mo ngayon. Bakit ka ba kasi pumunta pa roon, Amber? The arraignment is just days from now. Bakit hindi mo hayaan ng ating mga abogadong humawak nito? I just went there to tell her our side for the story. Fernand's side of the story. Ipinakita ko pa kay Laura ang ilan sa mga larawan na nakolekta natin mula kay Mr. Brown. Akala ko sa pagsasabi ko rito ng ganung paraan, ay sa wakas ay mapagtatanto nitong kanyang mga pagkakamali. Ginawa ba ni Laura? Mabilis na tanong ng lolo niya. Malungkot siyang umiling. No, napakalayo ni Laura sa pag-unawa sa mga maling gawain nito. Masyado itong natutunaw ng puot. Pero sinabi ko rito na napatawad ko na siya sa lahat ng ginawa nito. Natigilan ang lolo niya at namamanghang tumitig sa kanya. Ginawa mo? Marahan siyang tumango. Minsan mong sinabi sa akin ang pagpapatawad ay kalayaan. At kahit na hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa ni Laura sa ating lahat, I don't want to hate anymore, lolo. I want to let it go. Sandali pa siyang pinakatitigan na matanda. Maya-maya pa, ngumiti ito bago siya kinabig payakap dito.
You did good, Amber. And I'm so proud of you. Ngumiti na siya at sandaling gumanti ng yakap sa kanyang lolo bago to binitawan. So, will you help me cover up my secret trip from Ma'am Divina at Fernan? Nangunot noo ang lolo niya. You cannot say no. Alam mo na yung secret trip ko ngayon. Kayo ang magiging kasabwat ko. Natawa na ang matanda. You got me there. Nakakuha ka ng kasabwat. Anong dapat nating isunod sa krimen? Magnanakaw ba tayo ng wangko? Dahil tiyak na hindi ko na kayang umakit sa mga pader at gawin ang lahat ng mission imposible. You know. Sasagot pa sana siya, subalit pumasok na ang doktor sa loob ng cubicle. Sandali pa itong natigilan na makita siyang nakaupo na sa kama at kausap ang lolo niya. The doctor looked familiar, but she's not sure. And then, napangiti siya na bumungad to sa kanya. Doc Angel! Masayang bati niya sa doktora. Nice to see you again, Amber. Tinanguan pa ng doktora ang lolo niya bago muling bumaling sa kanya. Kamustang pakiramdam mo? Better na. Tumango-tango ang doktora. That's good. Kailan ka nagsimulang makaramdam ng pagkahilo? Napabuntong hininga siya. Been having it for the last 2 weeks or so? And your menstruation? Since when you last had it? I have it. Natigilan si Amber at nag-isip. Hindi siya dinatnan nitong buwan. She's delayed. Taranta siyang nag-angat ng tingin kay Doc Angel. Ako ba ay? Lalong lumapad ang ngiti ng doktora. Yes, you are indeed, Amber. Nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Sino mag-aakala na sa gitna ng problema ang kanyang kinalalagyan, makakatanggap siya ng pagkakagandang regalo? She is what? Nag-aalalang tanong ni Lolo Eliseo. Pinagsasalit-salit ang tingin sa kanilang dalawa ng doktora. Si Doc Angel na ang nagsalita. Congratulations, sir. Magiging lolo na ulit kayo. Sa kabilang banda, wala ka ng buong araw na shift dito, Amber. Narinig mo ang doktor? You need all the rest you can get. Pangaral ni Lolo Eliseo sa kanya habang nasa loob sila ng elevator paakyat sa hospital room kung nasaan si Sebastian. It's almost lunch. At sigurado siya? Nagtataka na si Fernan kung bakit hindi pa siya bumabalik. Magpapaliwanag na lang siya mamaya. Sebastian would understand. It's your fur baby. And naputol ang pangangaral ng kanyang lolo nang tumunog ang cellphone niya. Mabilis na yung kinuha at sinagot ang tawag. Fernan? Bungad niya sa kausap sa kabilang linya. Nasaan ka, Amber? Tarantang tanong nito sa kanya. Sakay na ako ng elevator papunta dyan. Did something... Okay? Something happened. Just be here and quick as you can. Anyo to bago pinutol ang tawag. Kaagad siyang nag-angat ng tingin sa kanyang lolo. Something happened? Something happened? Halos hindi niya masabing gusto niyang sabihin. Ang kanyang isip inapuno ng iba't ibang mga hindi kasisiyang senaryo. When the elevator's door opened, halos lakad tagpo ang ginawa niya. Marating lang agad ng hospital room kung nasaan si Sebastian. Naririnig niya ang pagtawag ng lolo niya sa kanya, subalit hindi niya yun pinansin. She could only think one thing, at the moment. She has to see him. Whatever happened, she has to see Sebastian. Humihikbi siya nang tuluyan niyang buksan ang pinto sa kwarto. Una niyang nakita ang grupo ng mga doktor na kausap sina Ma'am Divina at Fernan. Amber! Tawag ng ginang sa kanya at marahang pang nagpupunas ng pisngi. Ganon din si Fernan. Sigurado siyang umiyak ninto. Oh God! No! Sigaw niya habang pinipilit ang nanginginig niyang mga paa na maglakad sa loob ng silid. Maya-maya pa, narinig niya ang boses ni Lily sa may bandang likuran ng mga taong naroroon. Nagmamadaling tinungo niya to at halos lumakso ang puso niya sa nakita. Nakaupo si Lily sa tabi ng hospital bed habang kausap si Sebastian na ngayon ay gising na. Mimi, you there? Anak-anak niya habang nakangiti. Lumapit siya sa kanyang anak at hinalikan ang pisngi nito. You cry, Mimi? She just chuckled and gave her baby a light hug before she looked at the familiar pair of beautiful gray eyes she so missed. You come back to me, aniya sa garalgal na tinig.
Mahinang umiti si Sebastian sa kanya at inabot ang kanyang kamay. Agad na bumalot sa kanya ang ginhawa. Hinihila siya palabas sa bangin ng kawalan ng katiyakan sa kanyang kinalalagyan nitong nakaraang 2 linggo. Itinaas si Sebastian ang nagninginig nito mga daliri sa kanyang pisngi at dahan-dahang pinunasan ng kanyang mga luha. And said, "And I'm never going anywhere, ever again." Masuyo niyang hinaplos ang pisngi ni Sebastian. "You are really here. I miss you, Sebastian." Just smiled and said, "I miss you too, and Lily." Maya-maya pa, bumungad na sa pinto sina Lolo Eliseo, Leon at Marco. His grandfather quickly searched the room trying to assess what made her rush towards it earlier, leaving them behind. Nang dumapo na ang mga mata nito kay Sebastian, mabilis itong naglakad sa harap ng kama at sinabing, "I'm glad you're awake now, Sebastian. Ngayon hindi ko na kailangan mag-alala na wala ng amang mga apo ko." "Lolo?" Sita niya sa matanda. She can't wait to share another good news too. Pero gusto niya muna sanang maunang sabihin yon kay Sebastian bago sa mga magulang nito at iba pang tao. "Excuse me? What? You said grandkids, right? You heard him, Fernan." Eliseo said grandkids. Ani Divina, tarantang sumalyap kay Fernan. "Yeah, he clearly said grandkids." Ani Fernan at bumaling sa kanya. Kumurap at pinakatitigan siya. "Wait, are you?" She groaned inwardly. Too much for keeping secrets. Muli siyang bumaling kay Sebastian na noon ay puno rin ng pagtatakang nakatingin sa kanya. Without a word, she took Sebastian's free hand and settled it over her tummy. "We're pregnant, babe. Again." Napasigaw si Ma'am Divina sa tuwa at agad na napuno ng excitement ang buong silid. Mabilis pa nitong kinuha si Lily sa kanya at pinupog ng halik sa pisngi. Malakas at masyado mabilis ang pag-uusap ni na Fernan at Lolo Eliseo at hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga ito. She's kind of embarrassed actually. Pero ano magagawa niya? Today is indeed a day of celebration. Ang celebrate they did for the rest of the day. Maya-maya pa, mabilis na lumipas ang mga oras at nang sumapit na ang gabi, isa-isang nagpaalam ang kanilang mga bisita, hanggang sa naiwan na lang ang 1-2 ni Sebastian. Yes, she stayed. At first, ayaw ng kanyang Lolo Eliseo na magpaiwan siya dahil masyado itong nag-aalala sa kalagayan niya. But she knew, kung uuwi siya ngayon, hindi rin siya makakatulog na maayos. Knowing that Sebastian is now awake and yet too far from her, in the end, Lolo Eliseo surrendered and made her have her way. Isinama rin ng kanyang lolo pa uwi si Lily. Maya-maya pa, tumayo si Sebastian mula sa kama. She was beside him in no time and helped him to steady himself. Kanina nagawa na nitong bumangon at maglakad-lakad ng kaunti sa loob ng hospital room. Pero mukha pa rin tong mahina. "I'm fine, Amber." Anito, marahan pang hinapit ang bewang niya. "But you need help." Mabilis niyang sagot. "You don't want me to look after you anymore?" Ngumisi ito at marang hinalikan ng kanyang noo. "Hindi ba't ginagawa mo yun sa nakalipas na 2 linggo? Nabantayan mo ako. Sinabi sa akin ni Mami ang lahat kung paano ka nanatili sa tabi ko buong araw at umuuwi sa gabi para makasama si Lily. And now, that you are growing our baby inside your belly, oras na para alagaan kita. Besides, you promised Don Eliseo that you'll take rest tonight, hindi ba? So rest, babe. You and our baby need that. I'll just go to the bathroom." Anito, at nagsimula na maglakad patungo sa banyo. Maya-maya pa'y may narinig siyang paglagaslas ng tubig sa loob ng banyo. She just knew he's taking a shower. Kanina pa niya yung sinasabi sa kanya. Kaninang marami pa silang bisita. Umupo siya sa convertible sofa bed malapit sa kama. Doon siya matutulog ngayong gabi. Kompleto yun mula sa mga unan at comforter. Ma'am Divina made sure that she'll have a comfortable sleep tonight. Dadalhan pa siya nito ng extra clothes kung gusto niya magpalit ng mas casual jeans at shirt. Maya-maya pa, lumabas na si Sebastian mula sa banyo. Tumayo siya at mabilis na naghahanap ng pamalit nito sa closet.
White shirt and jeans, babe, please. Anito, bago tutuluyang umupo sa kama. Nang makita niyang hinahanap, mabilis niya itong nilapitan. Pumesto siya sa pagitan ng mga hita nito, habang kumuha ng isa pang tuwaya para tulungan tong patuyuin ang buhok nito. When his hair was almost dry, tinulungan niya to sa pagbibihis. Thank you, Mrs. Smith. Anito at nakangiti. You are most welcome, Mr. Smith. Aniya habang nakangiti rin. Bakit hindi mo sinabing kasal pa tayo? Tanong niya. Maya-maya'y palay pa rin ang hagod sa buhok nito. Hindi ko alam. Siguro dahil nagpakasal tayo noon for all the wrong intentions, and I want to make you fall in love with me for all the right reasons this time. And telling you that we are still married and defeat the purpose. Thank you. I do love you more than before. Nagbunga ang mga pagsisikap. Kantsaw niya rito. He chuckled. You really should. I took a bullet for you, lady. And you almost gave me a heart attack with your little stunt. Why don't you take a warm bath and let's call it a night, ha? Anito, nabitawan siya nito. Pero maaga pa. Protesta niya. Halos wala pang 8:00 ng gabi. And then she realized, right, you're probably tired. Mabilis niya itong hinalikan sa labi at tinulungan tong maupo muli sa kama. Mabilis lang ako. Aniya rito, bago kinuha mga extra na damit na inanda ni Ma'am Divina para sa kanya. Take your time, babe. You had a long day. Ani Sebastian at masuyo pa siyang initian. She just smiled back at him and went inside the bathroom. She did enjoy the warm bath from the shower. Lalo na ngayong gising na si Sebastian. Nang matapos siyang maligo, nagpalit na siya ng white blouse at jeans. Mas komportable ang pakiramdam niya na handang yakapin si Sebastian. She looked at her reflection on the mirror and gave herself a proud smile. 3 years ago, nag-iisa lang siya sa buhay. Galit sa maraming bagay lalo na sa mayayaman na wala nang ginawa, kundi manghawak na kapwa. Pero lahat ng yon ay binago ni Sebastian. Pinakasalan niya to. Isang estranghero at mayamang lalaki na kinasusuklaman niya sa lahat ng dahilan. He had put her into a situation she knew now were necessary for her to gain everything she has now. Hope, love, and happiness. Ilang sandali pa, tuloy na siyang lumabas ng banyo. Subalit wala si Sebastian sa kama nito. Mabilis niyang iginala ang tingin sa loob ng hospital room. Subalit ni anino ng asawa ay hindi niya nakita. Muling tinambol ng kaba ang puso niya. Nataranta na rin siya. Ano na naman ba kasang nangyayari? That's when she walked over at the hospital bed at nakita doon ang isang pares ng puting sneakers na may nakasulat sa ibabaw nito. Binasa niya ang note at napabuntong hininga siya. Isuot mo to. Kung gusto mo makita si Sebastian, pumunta ka na sa rooftop.